Magandang umaga, magandang gabi mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroon ngayon? Kumusta po kayo? Sa bawat paglalakbay ay may simula at wakas. At sa motovlog po natin ngayon ay ilalahad ko ang aming kwento ng paglalakbay pabalik ng Cavite. Pagkatapos ng halos 3 days namin sa Bicol region. Aminado po kami na bitin ang 3 days. Pero lahat naman ay may limitasyon. Kaya nga pagkatapos namin na mag-swimming sa GC Beach House ng Uwas Albay, ay nagpahinga lamang kami ng konti at kumain. Tapos alsa balutan na kami. Alas 10 ng gabi ang aming target na mag-umpisang magbiyahe pabalik ng Cavite. At syempre, nag-group picture muna kami kasama ang pamilya ni Ian Ribanal at ang mga mababait nilang kapitbahay. Mega loud shout out po sa inyo dyan sa Talungog, bayan ng Uwas Albay. Makikita din sa slideshow ang family ni Lady Rider yan at ang ilan sa mga niluto nilang authentic Bicolano dishes. Dito na po kami ngayon sa boundary ng Quezon at Bicol region na kilala rin sa tawag na Gateway to Bicolandia. Ayan, at madaming riders ang nandito ngayon. Katulad po namin silang nag-long ride at papauwi na din. Ito na ang pagkakataon na makapagpa-picture ng mga lady riders dahil hindi po kami tumigil dito nung papunta pa lamang kami sa Bicol. Pagkatapos po ng picturean at konting pahinga ay simula na naman ng maghapong biyahe. Susugurin namin ang malulubak na daan mula dito sa Calawag hanggang sa Dumacamis. Mga Congressman ng Quezon, Congressman Suarez at Gobernador Dr. Helen Tan, baka naman hindi po tayo residente ng Camarines Sur, kaya hayaan na lang natin na ang mamamayan nila ang manawagan sa napakalubak nilang mga daanan. Ayan po, at wala namang traffic, pero di kami makapagpatakbo ng mabilis dahil sa lubak. Ito lang naagnas na ang mga asfalto at mga maliliit na lake sa gitna ng highway. Good morning mga kakanto! Ngayon po ay araw ng linggo ng pagkabuhay ni Jesus, March 31, 2024. Ang motovlog ko po ngayon ay nagsimula sa Santa Elena, Camarines Sur. Doon na po kami inabutan ng pagsilay ng haring araw. Katatapos lamang namin na mag-almusal. Kagabi po, matapos namin na bagtasin ang malulubak na highway ng Ragay, ay di namin kinaya na magpatuloy sa pagbiyahe.
Kaya naghanap kami ng gasoline station para makatulog. Mga riders, paalala lamang po na pumili lamang kayo ng isang safe na lugar kung matutulog kayo sa daan. Ang gasoline station po ay isa sa pinakaligtas na lugar para sa ating mga riders. Unahin po natin parati ang safety. Kaya mahalaga na makapagpahinga ang mga riders, lalo na kung may mga inaantok. Ito naman po yung nadaanan naming aksidente ng isang truck na punong-puno ng copras dito sa Calawag Lopez Road. At kasalukuyan po ito na nagkakaroon ng rescue operation sa driver at mahinante ng truck, ang mga taga Bureau of Fire and Protection. Mga kakanto, stop over po muna kami dito sa Gumaca Bypass Road. At sa pagkakataong ito ay nakakaramdam naman po ng matinding antok mga late riders. Kaya nagpaalam po kami sa may-ari ng kubo sa ilalim ng bangka para matulog. Pagkatapos po namin magpahinga, ay nag-request pa ng group picture ang may-ari ng kubo. Opening daw po nila ngayon sa kanilang cooperative, ang High Value Crops Marketing Cooperative of Quezon. Ito na po yung cruising ng Atimunan, Quezon. Ayan, at tinutumbok na namin ang Bitukang Manok. Diyan sa matatanaw ng mga bundok, diyan po tayo dadaan para makapagpapicture ulit sa trending na Bitukang Manok. Kakaliwa na po kami dito, paakyat sa Bitukang Manok. Maraming beses na po na napasama sa vlog ko ang Bitukang Manok.
Pero parang gusto ko itong paulit-ulit na isama sa mga video. Depende na lamang sa mga okasyon. Nabanggit ko na sa last motovlog ko na malaki ang improvement ng kalsada dito. As compare last year na malubak at parang naagnas na ang mga asfalto dito. Salamat sa mga kinaukulan na nangangalaga ng lugar. Hindi ko na po nakunan ng video ang iba pang mga lugar hanggang sa makauwi kami ng Cavite. Sa San Pablo City po kami nabot ng hapunan at siyempre manap po rin kami ng gasoline station ng pagpagpahinga. Sa kabuuhan po ng travel namin ay naging ayos naman at ligtas kaming lahat maliban sa ilang minor accidents. Kaya't masasabi natin na matagumpay ang aming hashtag Bicol Holy Week 2024 long ride. Tandaan po natin na laging i-priority ang safety ng mga kasama natin. Naninindigan din po ang mga lady riders na sama-samang mag long ride at sama-sama ding uuwi ng ligtas. Napatunayan po yan dahil hindi po nila kami iniwan. Michelle Amuto, lady rider, kahit nabasagan na naman kami ng bearing at maximum 50 kph na lamang po ang kayang speed ng ating motor. Congratulations Wagas Riders Club, Lady Riders Cavite, sa isa na namang matagumpay na long ride. See you on next long ride.